Ma'am Matilde Agapito. At ang ating pong speaker, Police Staff Sergeant Lenny C. Mayos. Para po sa... Magandang umaga po sa lahat. Maraming salamat po kay Kap, kay Ma'am Principal, sa mga kagawad, sa mga skate, sa mga tanod na nandyan, kay Sek, at sa lahat ng mga nandito po. Maraming salamat po sa pagpunta para pakinggan yung sermon ko. No? Magsisermon pala ako. So, bababa na lang ako para nakikita ko po kayong lahat. No? So, yung nakikita niyo is Project Be Careful po, Sino po yung mga laging umaattend po ng mga pa-seminar po namin? Kung hindi man po ako, si Ma'am Doray po noon. Meron po ba? Walang mga naka-attend pa po. First time po ba lahat? Hindi po kasi natin yun pinapansin. Kasi yung mga batang 90s, 80s, atras, kung ano po talaga natin is malalakas po yung loob. Di po ba? Pagka may problema, wala, tatawanan lang yan, okay lang yan. Pero kung mapapansin po ninyo, yung mga anak po ninyo, hindi lang ninyo binilhan ng ice cream, anong gagawin? Mag-iiyak, maliban sa mag-iiyak. Magwawala, ano pa? Mag-ating binaby yung ating mga anak. Baka nung mga bata po yan, lahat ng gusto, binibigay natin. Lalo sa mga laruan, di ba? Kahit simpleng laruan. Na kahit alam mong madaming laruan yung anak mo sa bahay. Anong ginagawa natin pag nagpabili? Bibilhan natin, lalo na yung mga lola. Huwag nyo kayo kumaki, mga lola at lolo. Kahit alam niyo maraming laruan yung anak nyo sa bahay, pagka nanghingi yung apo, anong gusto? Ibibigay. Kasi 20 nga naman, 50. Kaya lang, pagka sinanay natin sila ng gano'n, pag laki ng mga magulang, kahit ang magulang ninyo halos umiiyak araw-araw kasasabi na gumawa ka ng mabuti, pero ikaw na anak, ang gusto mo maging pasaway na hindi malaman kung anong dahilan, diba? Kung ano man ang ginagawa mo, laging kay nanay. Mga naka-curfew na mga bata na dinadala sa estasyon, sinong pinapagalitan ko? Siyempre, si nanay, kasi baka sabihin ng anak na trauma. Mauna pa akong mademanda. Totoo po yun. Minsan nakuha, anong ginagawa doon? Tumatambay, tapos pupunta yung magulang sa akin, ipagtatanggol pa yung anak. Hindi pa nila naisip, anong ginagawa mo? Nakakatulog ka ng mahimbing, samantalang yung anak mo, gala ng gala. Anong meron anong pinapakita ninyo sa anak ninyo? Na pinagtatanggol po ninyo sila kahit sila ay mali. Dapat po balanse po tayo, no? Alam ko, talagang pagka-anak mo, syempre mahal mo, ipagtatanggol mo yan. Sasamahan mo yan kahit saan. Kaya lang, pagka sumobra po tayo sa mga ganon, na hindi natin na itatama yung mali na ginagawa ng anak natin kasi ayaw nating sumama yung loob niya sa atin, baka lumaki po yan, maging pasaway at sa huli, baka pupunta kayo sa akin, sasabihin na naman yun, isusuolin ninyo yung anak po ninyo. Papaalaga sa DSWD kasi hindi na siya masaway. May mga ganun po. Hindi naman po laruan tong mga to, o kaya, yun nga, parang labobo, na ilagay ko sa box, pang display ko. Di ba? Kung gaano kapangit yung ugali, ganun din yung mukha. Tao po yan, kailangan ng pagkain, pag-aalaga. So, hindi po pwede na sabihin ninyong surrender na ako sa anak ko. Ayaw ko na. Ibibigay ko na yan sa DSWD. Hindi po ganun. Nagpakasarap kayo dyan, di ba? Tapos ibibigay nyo sa akin, hindi ko naranasan yung sarap na naranasan nyo, nang gawin yung bata na yan, sa akin yung ibibigay yung problema. Iho ba? Tapos pagka nagpunta po kayo ng station, tapos tinanong namin sa inyo, Nay, Tay, paano po ba ninyo pinalaki yung bata? Sana wala pong sasama ang loob o kaya ma-offend. Kasi nga, pumunta kayo sa amin para po humingi ng advice o kaya tulong para sa anak po ninyo. Paano namin maibibigay yun sa inyo or masasagot yung tanong nyo kung kayo mismo hindi ninyo masabi sa akin kung paano ninyo napalaki yung anak ninyo? Mag-walk out pa kayo.
naalisan na lang ako bigla kasi parang nabastos daw sila sa tanong ko na yon. Bastos po ba yung tanong na yon? Yung tatanungin ko kayo kung paano niyo pinalaki yung anak niyo? Kasi hindi po namin masusolusyonan yan kahit sinong tao kung hindi ka magbibigay ng background. Kasi halimbawa, ikaw, lagi kang nasa ibang bansa, yung anak mo naiiwan sa lolo at lola. Ni ikaw talaga, aaminin mo siguro sa sarili mo, hindi mo alam kung paano pinalaki yung anak mo. Di po ba? Kasi may mga iba na gusto maibigay lahat ng kailangan ng anak. Na minsan, hindi natin naiisip, nasasacrifice po natin yung time para sa kanila na kausapin kung anong nangyayari ba sa araw-araw po nila. Na yun nga, paano kung lolo at lola na nag-alaga ng anak mo biglang mawala? Paano mo i-approach yung anak mo nagdadalaga na? Hindi mo alam na nagkaroon pala ng crush na 5. O, diba? Hindi mo alam yun. Ay, meron yata, may nag-react na. O, hindi mo alam na honor pala yung anak mo. Diba? Hindi mo alam na nagtatap sa school. O di kaya hindi mo alam na may depression pala yung anak mo. Kasi kahit di minsan, hindi mo siya kinumusta. Basta bigay ka lang ng bigay ng pera, tapos. Wala akong sabihin ko na, pero sa iba naman, meron naman na pupunta sa maganda, kaya lang kalimitan po. Kapag ang communication ng anak at saka sa mga magulang, hindi po siya open, minsan nagkakaroon po talaga ng problema. Kahit na sobrang yaman na ninyo, marami na kayong pera, kaya lang yung anak mo nagkakaproblema, di ayaw nang pumasok, anong silbi na nagtatrabaho ka? Di ba ang main purpose natin para magtrabaho, mapaaral yung mga anak natin at mabigyan sila ng magandang buhay. Pero anong nangyari? Sa hindi lang pakikipag-communicate sa mga anak ninyo, kahit yung kumusta ka sa isang araw na ginagawa sana ng isang magulang, hindi natin nagawa. Kaya yung loob ng anak natin, malayo. Yung nagkakaroon po kasi ng mga depression ng mga bata is yung ito yung parang nafe-feel nila sa loob ng bahay nila na nagiging left out sila. Or ibig sabihin nun, hindi sila pinapansin. Ang sabi nila, yung mga kalagitnaan daw na anak, halimbawa, 3 anak mo, yung pangalawa, ang nagkakaroon ng ganon. Totoo po ba yun? Ha? Kasi ang unang anak daw, dahil nabuo yun dahil sa pagmamahalan. Yung pangalawa, ano yun pangalawa? Aksidente ba? Ha? Disgrasya. Bunso, na sobra lang, ay over na. Pero bakit ang bunso ang nagiging paborito minsan? Bakit po kaya? Kasi nga, nasobra lang parang nasa edad na tayo na medyo hindi na masusundan, parang sa kanya matutuon yung attention. So yung disgrasya, nalilift out ba talaga? Sana wala namang ganong magulang. Kasi anak mo naman lahat po yan no? Diba? Sariling magulang pero minsan nag-iisip ng ganon. Paano po kaya yung anak niya sa iba-iba? Diba? Paano kaya magiging sabihin nating balanse? Kung yung isa mas mahal niya, yung isa mas magaling, yung isa mapera lang. O, diba? Paano yun? Yung tatay nung isa, mas maraming binibigay na pera, kaya dapat mas inaalagaan, yung mga ganon. Kaya yung bata, parang nakakaramdam din po yun ng iba. Kaya laging sinasabi na dapat po sa isang pamilya, kung ano yung ibinibigay mo dito sa isa, dapat sa mga sumunod, ganun din po ang ibigay po natin sa kanila. Kung ano yung support na binibigay mo dito sa isa, dapat sa iba, ganun din po yung ibigay po natin sa kanila. Dapat wala ng paborito, mga ganun. Kasi pare-parehas namang anak yan Sa'yo naman galing yan, dugot laman mo naman yan. Di po ba? May iba nga, di ba, na nag-aampon pero yung pagmamahal nila sa mga anak nila, pantay-pantay pa din. Hindi nila iniisip na yung isang to is hindi galing sa kanila. Sana sa mismong pamilya, magkakapamilya, ganun din po ang gawin natin. Kasi talagang meron po talaga Pagka nagpupunta sa amin, sinasabi, oo, mas paborito ko to kasi mas sumusunod ito. Meron bang ganun mga anak? Wala naman. O di kaya magsisip-sip kay nanay.
Para ako ang paborito, ay ako ang malambing, ako ang laging naghuhugas ng pinggan, mga ganon. Eh sana po, hindi po ganon. Hati-hatiin na lang po natin para walang masobrahan ng trabaho. Baka lagi naman si Bunso, laging naghuhugas ng pinggan, umaga, tanghali, at saka hapunan. No, sana naman po hindi ganon po. Kasi nagkakaroon nga po ng effect po sa bata yun. Minsan, pag hindi mo pinapansin sa bahay ang anak mo, ang nangyayari, nagiging bully sa school. Nananapak ka. Kasi, yung sapak sa bahay, alam niya, masakit eh. Kaya lang, pagdating sa school, pagka mayroong nakatingin sa kanya ng ganon, naiisip niya yung nanapak sa kanya sa loob ng bahay, anong gagawin? Sasapakin din. O, edi papatawag ka ng teacher. Diba? Minsan pa, pag pinatawag ka ng teacher, sasabihin mo mabait yung anak ko na yan, hindi umaano. Hindi lumalaban yan, tahimik lang sa bahay. Gaganon mo pa. E niyang maiisip na naman ng anak mo dito, ay, dapat pala araw-araw akong manapak. Kasi, doon ko nararamdaman na pinagtatanggol ako ng mama ko. Hindi katulad nung nasa bahay kami na ako na lang lagi ang, sinasaktan. No? Diba, makikita ninyo na, ganun pala pagka may paborito ka at saka hindi. O di kaya yung may lagi kang inuutusan, hindi mo inuutusan to kasi hindi sumusunod. Ay hindi, pilitin mo sumunod ito. O di kaya, kung may uutos ka, dalawa na lang sila. O speaking of utos, baka makalimutan ko. Mga nanay at tatay, sana po yung mga anak po ninyo, huwag niyong uutusan bumili ng sigarilyo o kaya alak pagka gabi na. No? Baka mamaya mahugot yung anak ninyo, ilagay sa kanal, hanap na kayo ng hanap, wala mahanap. Yun pala, nasa ilalim ng kanal. Diba? Napapanood din po ninyo yun, nababalitaan din po ninyo yun, na may mga ganong bata na utusan lang, hindi na nakabalik ng bahay. O sino may kasalanan? O magulang na naman. Huwag kayong papayag na yung kapitbahay ninyo, bibigyan na ng 5 piso, tapos mula dito sa Bambang, pupunta ng palengke. O ano-ano yung mga madadaanan ng anak po natin dyan. Kahit sabihin natin na may ilaw yung mga dadaanan nila, pero yung mga tao kaya makakasalubong pare-pareho din po kaya. So yun po may mga nakikita kasi ako saan ka pupunta. Pinabili po ako ng lugaw ni mama. O di kaya ang pinakamatindi yung alak, pinabili yung anak. Tsaka yung may mga tindahan dyan, pag bata ang bumibili ng alak, huwag po ninyong bibigyan. Pati, sigarilyo. Pagkasabi niya pinabili ni nanay, sabihin mo, yung nanay mo ang pabalikin mo dito, siya ang bumili. Ha? Kasi, di ba, yung mga bata, at kahit sa atin din, naranasan, pinabili ng sigarilyo, anong ginawa natin? Hit-hitin natin habang naglalakad, ganito yun eh. O, di ba, pinapractice. Pagdating sa nagpabili, ba't basa to? Ewan ko, baka yung kamay, yun pala, dahil sinubo nung bata. Kasi sinusubukan na. O, di ba, sa pag-utos mo lang, natuto pang gumanon-ganon yung bata. Sa susunod, may sindi na po yun. Oh. Tama ba? Wala namang sumusubok ng ganon? Ha? Wala. Oh. Mga magulang din, habang nag-iinom sa bahay. May mga tatay ba dito na dahil lalaki ang mga anak? O anak, tikman mo to, pinatikim mo yung beer. Pinatitikim mo sa mga anak, mayroon po ba? O mga nanay, ang sasabihin, kasi may napanood din ako, ang sinabi niya, kasama daw niya yung mga anak niya na umiinom para pagka pinainom ng mga kabarkada, malakas daw ang tolerance sa alak. Tama po ba yun? Ha? Tama ba yun? Tuturuan niyo yung anak ninyo na maging dependent sa alak, maging lasinggero o lasinggera. Abay, sana huwag namang ganun. May mga ganun para hindi maloko yung anak ko, painumin ko na para malaman niya ang lasa ng alak. Kaya lang, sa isip ng anak niyo, pinapayagan ninyong mag-alak, uminom ng alak, ibig sabihin, pwede pala siyang uminom kahit saan. Pero dapat, nung una, sinabihan mo dapat na hindi mo dapat titikman to kasi hindi maganda ito sa katawan. Dapat ganun. Kaya lang, araw-araw naman umiinom ka, paniniwalaan ka kaya ng anak mo. Hindi po talaga maniniwala yan sa inyo. Si tatay ko nga, umiinom eh. Pero may ibang mga bata na kahit ganun, ang mga magulang nila, talagang hindi sila umiinom. Kasi nakikita nila, pag lasing si tatay nila,
ay halos hindi na maisara ang pantalon, nalalaglag, nakikita na yung kuyukot. Ayaw nila yon, nakakahiya. O di kaya sumusuka, o di kaya masakit sa ulo. So ayaw nung bata. Sana maging positive ang effect. Kaya lang sabi ko nga, hindi po pare-parehas ang bata. Baka meron namang bata ang maging epekto sa kanya yun, ay yun nga yung sinasabi ko, pwede pala to, edi maaga pa lang, 8 years old na, umiinom na. Nakakailang beer sa isang araw, baka isang case sa isang araw yung anak mo. O may laban ba sa inuman ng beer? Mananalo ng 1 milyon? Diba? Wala naman po. Huwag niyong i-train yung anak ninyo o turuan ng ganun. Sabihin na ninyo, huwag niyang subukan or huwag na niyang gagawin. Kaya lang yung sa part ninyo, sana po bawas-bawasan din po natin. Tulad lang yan ang pagsasabing huwag kang magsinungaling sa anak mo. Pero dumating yung Bombay. Sabihin ng anak mo, Nay, andyan yung Bombay, yung utang mo daw, magbayad ka na, 450. Anong sabihin mo sa anak mo? Ayun! Tama yan anak. Sabihin mo, wala ako. Asan yung tinuro ninyo na huwag magsinungaling sa anak ninyo? Diba? Sariling anak na ninyo nagsabi niyan, hindi ko pa sinasabi. Kasi, diba? Paano yun? Paano nyo matuturuan yung anak nyo pag ganun? Bawal magsinungaling, tapos ikaw nagsinungaling, nasasabihin, Ma, ba't nagsinungaling ka? Sabi mo, bawal magsinungaling. O anong isasagot mo sa anak mo? Dahil matanda na ako. O ang masisiksik sa isip naman ng anak nyo, ay pag matanda na ako, pwede na akong sinungaling. O, sa susunod na mga taon, pag tumanda na, siya na ang number 1 na sinungaling. O, diba? Babalik din, Naku, yung anak ko naging sinungaling na kasi dahil dun sa Bombay. Wala na, di na mababawi. Sino yung bata na yun? Hindi, totoo po yun. Di ba? Sabihin mo, bawal mag-chismis. Nakita na, chichismisan din pala kayo doon, di ba? Dapat, kung ano yung tinuturo natin sa anak natin, dapat gawin natin. Kung bawal magsinungaling, andyan yung Bombay, sabihin nyo lang, sige, pumasok ka na lang doon, ganun mo na lang. Tapos, umalis ka na lang, hindi sasabihin pa na, sabihin mo, wala ako. Buti nga, ganun lang, no? Yung sabihin mo, wala ako. Sabihin mo, naglaway pa kayo, mga ganun pa, kung ano-ano pang sasabihin. Naku, napakahirap. Di ba, nakakatawa, pero totoo pong nangyayari yun. So, paano matututo yung ating mga anak ng magandang asal kung tayo mismo hindi po natin ginagawa? Isamahan mo lang sa trabaho. Anong ginawa sa anak mo? Di pinagsalit-salitan, tapos kayong dalawang mag-asawa nasa loob ng kwarto, hindi man lang kayo nagising. Anong nangyari doon? Pinainom kaya sila ng pampatulog? Kaya nagawa ng hindi maganda yung 3 bata? Kaya hindi naman masama na magpatulog ng baka naman may kamag-anak kayo, sabihin nyo, ay, huwag ka dito, sabi ni Mayos, huwag na magpatulog sa loob ng bahay, igagano na naman ninyo, Hindi po, yung ibig kong sabihin is, halimbawa, yun nga, nag-inuman sila, o nalasing yung dalawa, papayagan ba ninyo matutulog sa loob ng bahay ninyo? Alam ninyo na hindi safe yung bahay ninyo kasi walang lock yung pinto ng mga kwarto ng anak nyo. Pwede yun, pinatulog ninyo sa loob ng bahay nyo, pero yung mga bata, sa kwarto ninyo natulog, yung asawa mo dun sa kwartong walang lock natulog. Para kayo mag-iina, doon kayo matutulog sa kwarto na safe, na may lock. Kung ganun ang ginawa, edi walang nangyari po doon sa mga bata na hindi maganda. Diba? Dapat mag-isip po kasi tayo ng advance kasi minsan po talaga hinahayaan na lang natin. Kaya lang sa simple po natin na pagkakamali na or hindi natin ginawa, nagkakaroon ng yun nga, may nangyaring mga hindi kanais-nais tapos doon tayo magsisisi. Hindi po. Dapat po advance po tayong mag-isip. Huwag ninyong sabihin na nasa huli kasi ang pagsisisi, tapos pag sinasabi yun, ganun din ang gagawin natin. Hindi po. Maging advance po tayo. Lalo po sa panahon po ngayon na alam na ninyo mga nangyayari, hindi po natin alam nga kung ano ang iniisip ng ating kapwa. Kasi minsan, kahit mismong tatay, kahit mismong tiyuhin, anong ginagawa sa mga anak ninyo o kaya sa anak nila. Kaya minsan, nagtatampo sa akin ang mga tatay kasi yung sinasabi ko sa mga bata o sa inyo mga nagdadalaga na, huwag kayong lalapit sa tatay, sa kuya, sa lolo na umiinom.
May mga ganun ba? Pagka kung kailan umiinom yung lolo, tsaka naman pinapalapit yung bata. Kasi sinasabi nila, pag nakainom ba talaga ang isang tao, nakakalimot na. Mga kuya, kayo po tanungin ko, pagka nakakainom po ba kayo, nakakalimot po ba kayo? Hindi naman po? Ay, hindi po kayo umiinom? Ay, sinong asawa nun? Swerte yun na. Hindi umiinom si kuya. Sino pong nainom dito? Pag umiinom po ba, nakakalimutan na ninyo yung sarili nyo? O may natatandaan pa din? Hindi siguro. Kasi hindi naman ninyo nakakalimutan yung mga asawa nyo eh. Diba? Alam naman ninyo kung sino uuwian ninyo. Tama po? Kaya hindi magiging dahilan kasi yung sabihin na nakainom kaya ginawa ng hindi maganda ang isang tao. O kaya may mga ano dito, anong tawag doon? Maoy? May maoy ba dito? May maoy ba sa bahay nyo? Wala? Meron? Wala? Maganda pagka wala. Ay, hindi nyo alam yung maoy, yung mga nalalasing. Tapos kung ano-anong ginagawa, nagwawala, mga ganon. Diba? May ibang lasing na ang lasing umiiyak. O, mga babae yun. Heartbroken eh. Umiiyak. May lalalasing naman na anong ginagawa? Ayun, parang Superman. O, diba? Yeah, gaganon-ganon doon. Sino? Gaganon pa. O, diba? O, meron dyan? Lahat ng nakikita niya, akala niya, kaya-kaya niya. O, pangatlong lasing. Ay, nagpapakain ng pato. Suka ng suka. Eh, kasi naman, lahat ng pulutan, kinain. Malalasing ba yun? Pagka lahat ng pulutan, kinain. Tapos may ibang lasing naman, na iba ang kalasingan, ano. Diba kasi, ang alam mo kasi, pagka lasing, ang isang lalaki, tulog na din. Pero may ibang lasing na lalaki na, nakaganon, naghahanap ng, butas, mga tatay. Meron po bang ganon? Yun yung mga delikado kasi nga naghahanap ng magiging biktima. Mapabata, matanda, may gagawin hindi maganda. Kasi iba yung epekto sa kanya ng alak. May kilala po ba kayong ganon? Wala naman. Ano pa ba ang mga ginagawa ninyo pagka kayo ay lasing? Nagsasabi ng totoo? Lahat binubuking ninyo, yung mga sikreto ninyo, meron po ba? Ay, wala. Pagkalasing ka, nagiging sinungaling ka, di ba? Tama po ba? O wala. Kasi minsan maglalasing ako para masabi ko yung nararamdaman ko. Yun pala, hindi naman totoong nararamdaman yun. Lumakas lang yung loob na magsinungaling. Meron po bang ganon? Wala naman. So yung sa ano natin, sa psychological abuse natin, mabalik na ako kung saan sana tayo napunta. Pagka ang bata po ay psychologically abused, ito yung mga minumura, pinagsasabihan ng masasakit na salita. Di ba may mga ano tayo na, napakabobo mo naman, napakatanga mo naman, ano pa yung mga nasasabi natin sa mga bata. Minumura natin, araw-araw. Pagka ang bata kasi minumura mo araw-araw, alam niyo ang nagiging ano nun, magiging sila. Magmumura na din. Kasi yun ang lagi niyang sinasabi sa kanila eh. Magugulat ka na lang, ikaw din ang mumurahin eh. Eh kasi galing sa'yo yan. Babalik din sa'yo. Kasi para ikaw na din nagturo sa anak mo na magsabi ng mga ganong salita. O kaya tahimik yung anak mo, pero sa paraan ng pag-chat niya, makikita mo puro mura yung chat niya. Hindi niya masabi yun, pero dahil laging minumura sa bahay, sa text, o kaya sa chat niya sa mga kaibigan niya, puro may mura. Hindi naman kailangan ng mura, pero PI ka, nagpunta ako ng ganito, tapos ano, PI talaga, ganito, ganyan, ganyan. O, di ba wala namang kailangang i-PI doon, pero naggaganon yung bata? Kasi nga laging naririnig sa inyo. May ganon ba? Laging minumura dito? Wala? Walang minumura? Walang sinasabihang bobo? Walang sinasabihang tanga? Meron? Ayun. O, yung mga nasasabihan ng ganon, sige, magpunta na lang sa akin mamaya po, ano.
Kasi minsan, yun nga, akala natin parang okay lang yun, nasabihin sa anak. Kaya lang, yun nga, bumabaon po yan. Sabi nga nila, yung sugat na pisikal, yung nasampal mo, na itulak mo, napalo mo, naghihilom yun. Pero yung sa salita natin, napakalalim po niyan. Na yun nga, yung sa atin noon, hindi yan pinapansin. Na parang okay lang yan. Pero sa mga bata ngayon, iba na po yung effect. Kaya lahat po ng nagiging biktima namin, mapa-physical abuse man yan, mapa-psychological, ay mapa-sexual abuse man yan, hindi man magkakaso yan o magtutuloy ng kaso, kailangan po namin dalhin na po sa psychologist. Huwag po ninyong isipin na lahat ng dinadala sa psychologist ay baliw. Kundi, pag kayo ay hindi nadala sa psychologist, magiging baliw po kayo. Naiintindihan po ba ninyo yon? Kasi pagka ikaw ay biktima ng laging ang minumura o di kaya lagi kang ginagawang parang ang liit-liit mo na tao, parang iniisip mo sa sarili mo, ganun din. Sasabihin lagi sa'yo, ang pangit-pangit mo, kamukha mo yung tatay mong walang hiya. Ha? Kamukha mo yung demonyo na ganito, ganyan-ganyan, tapos yun ang napapasok sa isip ng anak mo. Di kaya, lagi na din, sinasabayan ng bibig na ganun, sinasabayan din ng pananakit. Ang mangyayari sa bata, kunting tibo, kahit nasa school, nakaupo, biglang nalaglag yung ballpen ni teacher, gaganon na siya, pipitlag. Kasi sa bahay niyo, lagi na siyang nasasaktan. Meron po bang ganon? Wala naman po. So yun, yung magiging po kasi ng bata, pagka laging ganun ang ginagawa, kinakakasanayan na parang normal lang sa kanya na mura-murahin, o kaya pagsabihan ng masasakit, o di kaya naman, siya ay yung lalaban na nga, na kung may magsalita man ng ganun, pwedeng na din niyang saktan kasi ayaw na niyang nakikinig ng mga ganung bagay. At may ibang mga bata na hindi nakakayanan dahil walang mapagsabihan ng hinanakit nila, anong ginagawa? Yun, napupunta sa nagpapakamatay na lamang sila na hindi ninyo alam kung anong dahilan. Sasabihin pa ninyo, ano bang naging pagkukulang ko? Hindi mo ba naaalala kung kailan mo siya minumura, minamaliit yung mga anak ninyo na yan? Na hindi ninyo sila kino-comfort, may tanong lang, angin agad ang sagot ninyo sa kanila. Kaya nga po, is importante yung communication nga po ninyo sa mga anak ninyo. Yung tatanungin lang po ninyo sila sa isang araw ng, kumusta anak? Kasi kung magiging open yung communication ninyo, tama yung sinabi po ni ma'am, na kapag naging open kasi yan, kahit mga crush ng anak ninyo, maisisiwalat sa inyo sasabihin, hindi na po ninyo kailangang pilitin. Kasi open po kayo sa kanila Pero huwag naman humantong na umurahan na kayong magnanay, hindi naman po pwede yun. Dapat po, mayroon din namang barrier na ako ang nanay mo, ikaw ay anak ko. Re-respetuhin kita bilang anak, pero dapat ikaw anak, re-respetuhin mo din ako bilang nanay. At yan nga, pagka nag-uusap kayo, kung may sinabi siya na, Mami, may boyfriend ako, tapos naghalikan kami. Abay, syempre, magpapanting yung tainga mo, kasi pasimula na, naghahalikan, batang-bata pa lang. Anong gagawin sana? Talagang gusto mong kurutin. Pero, hinga-hinga muna, mga nanay at tatay. No? Huwag agad-agad bubulyawan. Alamin mo, bakit ka nagpahalik, anak? Diba? Alam mo ba na pag hinalikan ka ng lalaki, diba, ipaliwanag mo. Pwedeng i-discourage mo na dapat hindi ninyo ginagawa yan kasi hindi pa naman kayo mag-asawa at hindi ginagawa yan ng hindi mag-asawa. Ganun po. Kasi kung bigla ninyong bubulyawan, ay sa mga susunod, kahit sabihin niya na dinala siya ng sapilitan sa hotel, hindi niya sasabihin sa inyo kasi sininghalan ninyo. Nahalikan nga lang, sininghalan Nasampal pa ninyo Diba? Sinumpong pa ninyo sa tatay, anong ginawa ng tatay? Pinalo ng 2-4-2. Sino pang gustong magsabi ng problema o kaya magsabi ng totoo sa inyo kung ganun lagi ang ginagawa ninyo sa kanila? So dapat, pagka may sinabi yung anak ninyo, papakinggan muna ninyo, tapos kung hindi man ninyo alam yung isasagot nyo, kasi minsan may mga tanong itong mga to na hindi ninyo kayang sagutin, pwedeng sabihin nyo, sige anak, mamaya sasagutin kita. Pag sinabi naman ninyong mamaya, sasagutin ninyo sila, sundin ninyo yung mamaya hanggang wala na. Hindi wala na
din, hindi na magsasabi sa inyo yung mga anak ninyo sa susunod na araw. Kasi, pag sinabi ni mama na mamaya na, wala na yan, hindi na magsasalita yan ng ano, kung ano-ano pa. Kasi, sinungaling eh. Sabi niya, mamaya, di naman sinagot yung tanong ko. O halimbawa, yung mga ito, tinutubuan nga ng dede, o kaya tinutubuan ng buhok. Ang tanong sa inyo, Mama, bakit kaya? Ay, napakabastos mong bata ka, doon ka nga kung ano tinatanong mo. Ginawa mo yun sa anak mo. Eh, curious nga yung bata. Eh, paano kung yung anak mo doon sa kapitbahay pa nagtanong? Anong sabi ng kapitbahay mo? Ay, asan yung tinutubuan ng buhok? Patingnan nga ako. O, hindi na bastos yung anak niyo. Kasi kayo kasi, imbis na sagutin ninyo, binulyawan pa ninyo. Alam ko po na may mga relihiyosong tao na pagdating sa mga ganung bagay, medyo sensitive sila. Kaya lang po, sa panahon po natin ngayon, dapat ikaw mismo na magulang ang magturo or magsabi kung ano yung tinatanong ng anak ninyo kaysa sa ibang tao. O lalo na yung tinutubuan ng dede, masakit yun eh, di ba? O sabi ng anak ninyo, baka may cancer ako, mami. Ay, tumigil ka, ano ba yan? O hindi mo pinaliwanag na anak, normal lang yan kasi lumalaki. O sa iba na naman niya sinabi. Anong sabihin na naman ang pinagsabihan niya kung bastos at iti-take advantage ang anak niyo? Halika nga dito, kapain ko. O di wala, nabastos na yung anak niyo. Kasi nga, uli-uli, kayo kasi pinagalitan ninyo, imbis na ipaliwanag sa kanya kung ano yung tinatanong niya. Diba? Napakasimpleng bagay na akala natin walang epekto. Pero sa bata po kasi, hindi po eh. May effect po sa kanila na yun. Yung isang beses nagsabi sa'yo, pero kinagalitan mo, how much more kung sasabihin nilang inaabuso sila ng kapitbahay mo. Tapos ikaw mismo na nanay o tatay, hindi ka naniniwala kasi kaibigan mo o kaya may utang ka dun sa kapitbahay ninyo. Imbis na ipagtanggol mo yung anak mo at alamin mo yung totoo, anong gagawin mo? Huwag mo na lang ipagkakanat, nakakahiya. Anong nakakahiya doon? Ano po bang nakakahiya doon sa ang anak mo ay naabuso? Na kailangan mong ibangon yung puri ng anak mo. Meron po ba? O di kaya, tito niya ang gumawa ng hindi maganda sa kanya, anong gagawin? Huwag masisira ang apelyedo natin. Anong mangyayari dun sa bata? E di isipin nun, okay lang pala. O, tapos naging malandi na yung anak mo kung kani-kanino na siya sumasama. Nabuntis na ng 5 lalaki. O, sinong sisisihin? Yung bata ba? Hindi po. Yung epekto yon nang hindi ninyo binigyang pansin yung sumbong niya na siya ay inaabuso. Kasi ang sumiksik sa isip niya, okay lang pala yun. Nagawin ko. Maglandi na lang ako, kahit kani-kanino. Tito ko nga, ginaganon ako eh. Oh, diba? Kaya nga po yung mga ibang bata na ganun ang ginawa, tapos hindi po sila nadala sa psychologist. Hanggang sa paglaki po nila, daladala nila yon. Sinusubukan man nilang itago yon, pero lalabas at lalabas. Minsan, may isa, na kahit yung anak niya inaabuso ng ibang tao, nagsumbong yung bata sa kanya, ipinagwalang bahala niya. At sasabihin pa, ako nga noon eh. Mismong 3 pa ang gumalaw sa akin, pero hindi ko sinumbong. Kasi problema lang yan. Mapapahiya ka lang dyan, itago na lang natin. Oh, may mga ganun po ba? Pero meron po. Kasi meron akong isang kaso, na yung magkakapatid na yon, anak sa iba-ibang lalaki ng nanay niya. Mula sa panganay na anak, sa pangalawang naging asawa ng nanay, ginalaw si panganay. Nung sinabi ni panganay kay nanay niya, hindi binigyang pansin ng nanay. Alam niyo yung ginawa? Yung bata na yon, binigay sa lola. Hanggang sa nadagdagan yung mga anak niya sa iba-ibang lalaki. Tapos yung iba-ibang lalaki pala na yun, inaabuso yung mga naging anak niya na nasa poder nila. Ngayon, yung isang bunso, naglakas ng loob, nagsumbong, na siya ay binabastos ng stepfather niya. Nagkaharapan. Alam niyo ang sabi nung ate na nung una nga na hindi pinagtanggol, sasabihin niya, bakit ganyan kayo kay mama? Bakit pinipilit ninyong magsampa ng kaso? Samantalang sa akin, hindi naman ganyan ang...
Samantalang ako, nung ako ang naganyan, nung nagsumbong ako ay mama, hindi naman ganyan yung nangyari. Parang nagsiselos pa siya na kami at saka si MSWD, sinasabihan namin yung nanay na ituloy yung kaso para dun sa anak. Yung panganay na anak parang nagsiselos pa. Na ang gusto, kung anong nangyari sa akin, hindi ako pinagtanggol ng nanay ko o pinaglaban ng nanay ko, hayaan din ninyo, umalis kayo dito at hindi na din namin ipagtatanggol si Bunso. Ay si Bunso buntis ng sariling stepfather niya. Diba? Parang napakaano na, gusto mo ba yun na yung nangyari sa'yo, mangyayari din dun sa mga kapatid mo? Paano pala pagka nagkaanak yung ate na yun? Ibig sabihin, pagka nababastos or naabuso yung anak niya, hakayaan din niya kasi nangyari din dun sa kanya. At yun ang napakalaking question namin no, na nasagot kasi ang mismong nanay pala nila is bunga ng pang-aabuso sa lola nila. Diba? Hindi nila nabigyang pansin noon yun. Kasi nga, akala nila, okay na. Pero, mayroon palang effect yun. Kaya yun yung lagi naming pinapaalala na pagka yung anak ninyo nakapanood ng binabaril na tao, pinapatay na tao, kailangan po natin dalhin sa psychologist. Hindi lang ibig sabihin na sexually abuse yung bata, tsaka natin dadalhin sa psychologist. Kundi, yun nga, kung may nakita siya na nakakatrauma sa kanya, o di kaya sa loob ng bahay, lagi kayong binubugbog ng asawa ninyo at pinapanood ng mga anak ninyo, kailangan po ng mga anak ninyo na mapatingnan or mapasuri sa psychologist. Yun nga, ulit-ulitin ko, hindi po ibig sabihin na yung bata na yun dinala sa psychologist ay baliw na po. No? Hindi po. Yun po ay para po maayos po yung mental health po nila. Kasi may nagiging effect yun. Isa pa po, sino po ang nagtatabi ng anak sa kama, yung kasama nilang mag-asawa na natutulog? Meron po ba? Grade 6 na kayo mga anak, no? May itinatabi pa ba sa inyo sa sa higaan ng mga mama niyo? Wala na. O mga ilang taon po ang naitatabi ninyo sa kama ninyong mag-asawa? 6 years old. 7, ganon. Mga nanay, medyo mga ganong edad, nakakarinig na yon. Nakakaramdam na po yun. Kahit sabihin yung tulog na tulog yung anak ninyo, tas maglalaro kayo doong mag-asawa. Lagi mo sasabihin din, nararamdaman po ng bata yun. Pagka talagang iisa lang ang kwarto at doon lang po kayo natutulog, ayain mo yung asawa mo, doon muna kayo sa CR. O, diba? Doon muna kayo sa CR, o di kaya sa kusina, o kaya madilim naman doon sa likod bahay, doon kayo. Mararamdaman ng bata, di ba? Nanonood naman kayo ng mga TikTok. Anong sabi ng bata? Mami, sabi niyo, sleep time na pagka alas 6 ng gabi. Bakit narinig ko kayo kagabi ni Papa, naglalaro kayo? Oh. Ibig sabihin, naririnig ng bata, nararamdaman niya, kaya lang hindi niya alam kung ano yun. Ha? May ganun ba? O kaya, ang nipis-nipis ng dingding ninyo. O, ang ingay pa ninyo. Oh, may epekto po sa bata yun ha. Huwag yung sabihin na mga bata pa yan walang alam. Hindi. Yung mga batang to open na. Kasi sa social media. Hindi ninyo kasi hindi ninyo siguro nakikita yung mga sinesearch ng mga yan. Yun po nanay ha. May effect din po yun. Baka akala nyo tulog yan, okay na, sisilipin pa ninyo. Naku, mararamdaman nun. Oh. Buti nga yung iba, nagre-reklamo, nalalaman pa ninyo eh. Oh, paano kung yung mga dalagat binata na tapos magkukwentuhan? Alam niyo, mami, kayo, lagi-lagi kayo naglalaro ni Papa. Alam ko yon, kaya lang tahimik ako. Ngayon, sasabihin ko na. Oh, di magtatawanan na lang, Kaya lang, yung effect sa bata, pagka nakakarinig ng mga ganun, naku-curious kasi. Imbis na hindi nila isipin yon, magkahanap na nga ng boyfriend, ganun. At saka yung boyfriend ngayon, sasabihin ko sa inyo mga anak, hindi boyfriend, parang mag-asawa ang gagawin. May mga ganon, di ba? Ang purpose ng mag-boyfriend ay para, di ba? May mga ganon, mga batang-bata pa, may boyfriend na, tapos anong ginagawa? Nakikita, napupunta ng hotel. Imbis na allowance, nagkaanuhan sila, no? Naku po. Mga anak nyo, tanungin nyo mamaya, Magkano ba kasi yung sa
150 lang ba yun? 180? O, sa ano ng anak niyo, baon niya, 50, titipirin yan. Akala niyo, tipid na tipid yung anak niyo. Yun pala, iniipon para maka 180. O, kahit wala nang ano, magbaon na lang ng tubig at saka kanin. O, diba? Yan na, uulitin ko, pag kayo ay nag-boyfriend, hindi ginagawa ang ginagawa ng mag-asawa. Ang pag-boyfriend para lang, pero hindi na, huwag na lang kayo mag-boyfriend. Kasi pagka may sasabihin na naman, inspiration, gano'n, mamaya naging experiment. Kung ano-anong sinasabing experiment, mamaya lumubo na, yan na experiment. Gusto ba ninyo yun? Sana yung laging iniisip ninyo yung makatapos ng pag-aaral, no? Kasi napakaswerte ninyo na nandito kayo, na nag-aaral, kasi may mga bata na gustong mag-aral pero hindi pinapaaral ng mga magulang. Kasi wala daw pera, o di kaya walang katulong na maghanap buhay. Samantalang kayo nandito, kaya lang anong iniisip nyo, mag-boyfriend? Dapat makatapos, ha? Makatapos sa pag-aaral, hindi yung anong sasabihin sa nanay. Sige, mag-i-school ako pero ang baon ko, 1,000. May ganun sa inyo? Ang magulang, gusto mapag-aral yung anak, talagang ibibigay yung 1,000. Ay hindi, pagka ayaw mag-aral. Pagka ayaw mag-aral ng bata, dapat pagtrabahuin ninyo sa bukid. Hindi yung iiwanan sa bahay, nag-cellphone. Kasi, masarap buhay pala. Pagka ayaw mag-aral niya, dalhin ninyo sa probinsya ninyo, araruhin ninyo doon o kaya pagtanimin ninyo. Tingnan nyo kung sasabihin, Mama, mag-aaral na pala ako. Ganito pala, mahirap ang buhay. Kasi kung sabihin niya na ayaw mag-aral, pero iniiwan na lang ninyo sa bahay, anong gagawin? Kain, tulog, nood, cellphone. Kain, tulog, nood, cellphone. Meron ka pang batugan na anak, pinapalamon mo na't lahat-lahat. Dapat, ang gawin ninyo, para maranasan niya at makapag-isip siya habang hindi pa late at maaga pa, kasi bata pa, pwede pang bumalik sa pag-aaral dalhin sa probinsya. Para maranasan nila, o kaya isama ninyo sa trabaho ninyo, kung construction worker kayo, para makita nila ang hirap. Kasi baka akala nila, ganun lang sa bahay lang araw-araw, tapos pinapakain pa. Diba? Tama ba yon? Dapat ganun ang gawin? Ha? Hindi, dapat ganun ang gawin pagka-araw ninyong mag-aral. Diba? Para lahat kayo mag-aral. Hindi yung boyfriend. Kasi noon, alam ba ninyo, ang iniisip namin, pagka hinawakan yung kamay, mabubuntes. Pagka nagka-holding hands, mabubuntes. Pag hinalikan, mabubuntes. Pero ngayon, hindi na naniniwala sa ganun. So yun na, tatandaan. Ang pinakatatandaan ninyo is, hindi ang mag-boyfriend, kundi ang mag-aral. No? Kap, okay na po ba? Okay. Ayan, mag-warm up na muna bago ka sumayaw. 1, 2, ay, galing nga. Ay, niyabot yung paa mo, Jollibee.
PE. So, Thank you po, lalo na dito. Coffee Tech on the go. Yan.